tinda nila nakasale ngayon. Ganda nito mga ka-angel, oh. Laki. Wow. Ganda, oh. Ganda nito mga ka-angel, oh. Kano kaya ang price nito? Wow, 117,000. Diba? Ito hammer mga ka-angel, oh, na parang truck na rin. Wow. Maganda na ito, ah. Uy. Laki ng screen mga ka-angel, oh. Panalo. Yan. Woohoo. Ang biscuit basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo mga ka-angel. So yos. Hula ho mga ka-angel. So ngayon po ay upgrade tayo ng software po ng car natin dahil computerized na po kasi ngayon ang mga car. Nag-message yung dealer na kailangan nilang i-reset or what, parang kumbaga i-upgrade yung software ng car natin para kondisyon na kondisyon siya mga ka-angel. So dito mga ka-angel ay doon sa may babagtasin natin yung Stony Trail. So ngayon mga ka-angel ay makulimlim at sana naman ay wag namang snow sana itong kapalit na ito pagkatapos. So nasa 6 degrees ngayon yung temperature mga ka-angel. So malamig kaya naka-jacket po tayo ngayon. Makulimlim. So ang kagandahan mga ka-angel nung kinuha natin itong car natin ay may package deal, may promo, may promotion. So total ando na rin po tayo mga ka-angel ay papa-change oil na rin natin mga ka-angel kasi covered pa yung promotion na inabil natin noon. At malaking bagay yun mga ka-angel kasi maintenance po ng car yan, kailangan nating alagaan para din kumbaga ano yan mga ka-angel, ilabas yung mga toxic. So palitan ng mga bagong oil. Ganoon din po sa tao yan mga ka-angel. So ang layo po ng mga trinabel natin nung mga naparam the past weeks sa US mga ka-angel. California, sa California mga ka-angel, more or less naka 8,000 yata kami ng friend ko nung pumunta kami doon kasi marami kaming dinaanan. Dumaan kami dito sa Montana, Wyoming, Idaho, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Nevada mga ka-angel, tapos California. So mga 8,000 yung naidagdag sa mileage. And then after that nagpunta na naman kami ng British Columbia, malayo-layo din yun. At tapos nagpunta rin kami na bumalik na naman kami ng US mga ka-angel. At yung mga ka-angel, bumalik kami sa US ulit. At nung long weekend, bigla-biglaan yung lakad namin mga ka-angel that time. So nakabakasyon na kami that time. Tinuloy na lang namin ulit sa US, dun sa Colorado para mag-sightseeing ng mga autumn, yung mga fall season, yung mga leaves na nalalaglag, yung mga kulay ng leaves. So at saka one more thing mga ka-angel, mahilig tayo kasi sa mga lugar na nakukonfuse ako bakit ganun yung pangalan, ganun yung mga tinatawag. Like po sa Colorado, ang parang tagline nila is Colorful Colorado. So bakit kaya kako? So mahilig tayo sa mga ganun, mag-explore tayo mga ka-angel eh. So kaya nag-decide ako doon sa Colorado, doon sa Denver. So at research ko rin yan sa mga internet, ay lumalabas nga na maganda ang fall season doon.
So trinay natin mapuntahan yung mga sikat na lugar sa full season like sa Aspen, Colorado. At dinaanan natin dito rin yung Berthoud Highway, mga angel. Yung Berthoud Highway ay isa sa mga pinaka-scenic road din sa US. Aside from the going to the sun road na nai-feature na natin, ay dumaan tayo doon. Unfortunately, gabi na, mga angel, kaya di na tayo nakakuha ng mga magagandang view. So but that's fine, it's okay, mga angel, para may babalikan tayo maybe with the friends soon. At at least may maganda kasama, kasi nung during that time, mga angel, sa Berthoud Highway ay parang nakakatakot, mga angel, kasi sobrang taas niya, isolated. May mga bear din, mga grizzly bear. So very delikado rin, kaya maganda kung may kasama ka doon, mga angel. So yan, dumaan kami doon. Then dumaan pa rin kami sa Yellowstone, yung binalikan namin yung Grand Prismatic. And then nag-drive kami sa Denver na. So madaling araw na kami nakarating doon, kasi malayo, mga angel. So the next day, maraming mapupuntahan sa surroundings ng Denver, mga angel, yung mga natural. Unfortunately ulit, gabi na naman, kaya di natin napuntahan. So napunta kami ng Aspen, Colorado. Ay maganda, mga angel. But during that time ay yung mga ibang trees nalaglag na. So yung mga talagang yung talagang kasagsagan ng pagka-color for ng Colorado, hindi na natin nasaksihan. So dahil mga mid-October na kami pumunta, so the best siguro na pagpunta doon, mga angel, ay last week ng September or early October. Yun yung kasagsagan ng full season, para makita mo yung mga red, yellow, combination lahat ng kulay, mga angel. So yun, but that's fine, it's okay ulit. Nadaanan din natin yung Ouray, Colorado, ang tinatawag nilang Switzerland of America, which is true, mga angel, kasi napapalibutan siya ng mga bundok. Then we tried to drive in $1 million highway, mga angel. Sa buong buhay ko, mga angel, na nagda-drive dito sa Canada or even in the US, doon ako medyo kinabahan, mga angel, kasi walang railings sa mga yung kumbaga sa gilid na ng road, na pagkaganoon mo, mga angel, bangin na napakataas, mga angel, na kunting kamali lang ay pwede kang malaglag at pwedeng magdala sa iyo ng kumbaga bad accident. So ang during that time, mga angel, kinakain na natin yung minsan yung gitna konti, kasi maano ka, mga angel, ayaw kong tumingin sa baba, kaya focus na lang tayo doon. At saka kung walang kasalubong, kinakain ko minsan yung gitna dahil delikado, mga angel, walang railings talaga. Kaya siguro sinadya na rin niya na lang gano'n para maging attraction talaga siya, na hindi nilagyan ng railings, kasi napakataas, mga angel, at rocks po yung babagsakan sa $1 Million Highway, one of the stunning road in America or even in the whole world. So ganun, mga angel, di pagka nag-drive kayo dito sa Jasper, almost similar, but ang kagandahan sa Jasper, mga angel, ay may railings, may mga yan, tulad yan, mga angel, yan, mga yan, yun sa gilid, may mga bakod. Doon sa $1 Million Highway, mga angel, oh my god, walang railings, kaya delikado. Kaya precious of mind, delikado mag-drive doon ng gabi. So ngayon, yun, mga angel, nai-share ko lang, at habang nagda-drive tayo na papunta sa dealer at magpa-upgrade or magpa-set up tayo ng software ng car natin, ay ito, magkukwentuhan na mag-share lang ako. At yun nga, hindi ko pa ma-upload yung mga video natin doon sa US. Iunahin muna natin dito yung pagpunta natin di sa Osoyoos sa British Columbia, and then after that we can upload the US sa Colorado, especially after po ng British Columbia Osoyoos sa escapade natin, mga angel. So yun, mga angel, at yun na nga, at siyempre yung tema ng channel natin ay about sa pag-discover, pag-travel, at dadagdagan na rin na po natin, mga angel, pagbibigay advice
Hindi po tayo magaling kung ano lang yung kaya natin, kung ano yung na-experience natin na pwede makatulong sa inyo, especially po sa mga life sa Canada, yung mga techniques sa pang-araw-araw na buhay, kung paano makapunta rin ng Canada, lahat isi-share natin yan mga Angel, at hanggat kaya ng kaya ko ay magbabigay ako ng payo. So yun mga Angel, at yun nung punta kami ng $1 million, so hindi actually, at kulang na kulang kami ng oras na naman, kailangan namin bumalik na ng Calgary kasi may pasok ang mga kids, may mga work na. So kaya no choice tayo mga Angel. Kaya nung nandun kami sa $1 million highway, nag-decide kami mag-hotel dito sa Price, Utah. Before po yan ng Salt Lake City. Kasi mga Angel ay pagka-diretso ko po kasi ng Salt Lake, at least yun kasi ang plano ko, para konti na lang yung ita-travel natin sa papuntang Calgary the next day. At hindi kaya mga Angel dahil gabi na nga kami dun sa $1 million. Kaya ginawa ko, nag-hotel na lang kami dito sa Price, Utah, na it's around I think more or less 2 hours drive from Utah to Salt Lake City. So in that case ay lumalabas na mga more or less 15 hours mga Angel na pabalik ng Calgary. No choice mga Angel kasi next may pasok ang mga kids, may mga work na rin. Kaya sinacrifice sa tawa ng Panginoon, nakasurvive tayo mga Angel, pero talagang inaatake na tayo ng antok that time. Pero ang ginagawa ko mga Angel ay pagka naggas, stretch ako muna kayo dyan mga Angel, yung mga ano natin. So yun mga Angel, at actually na-experience na natin yan nung nag-Winnipeg tayo sa Manitoba. But I think Winnipeg is around 13 hours or 14, something like that. Mas malayo po yung binagtas ko nung last time sa US dahil yung talagang hindi ko na kaya. Parang umatake na yung antok ko mga Angel. Madaling araw na yun ay nag-idlip ako siguro yun mga Angel, at basta lang mga Angel at presence of mind, pagka hindi kaya i-stop saglit, then stretch, lumabas kayo sa car, i-stretch yung katawan nyo, inom tubig, maghilamos para mahimasmasan po yung antok ninyo. So yun mga Angel, at walang Panginoon, nakasurvive tayo doon. At tantabayanan nyo yan mga Angel, yung mga video na yan sa Colorado especially, dahil napakaganda yung mga lugar. At especially sa $1 million Berthoud Highway, although hindi gabi na, but at least may share natin yan, at least may idea kayo mga Angel. At gusto namin balikan mga Angel kasi hindi namin talaga nakita tayo tunay na view mga Angel kasi gabi na. So hopefully by next year. So yan mga Angel, at ito malapit na tayo sa dealer mga Angel, sa Crowchild tayo ngayon. At tingin tayo saglit doon sa loob kung ano yung mga sale din nila para makita nyo. So yun mga Angel, at ito ina-upload pa rin natin yung Osoyoos. At alam mo yung Osoyoos mga Angel, yun po yung only true desert sa Canada. Bakit po true? May word na true kasi po yung katangian or yung characteristics ng isang desert, disyerto, ay doon sa may Osoyoos Desert lang makikita. Kaya tinawag nilang true desert kasi merong part po sa Canada mga Angel na para mga disyerto din, but yung isang 100% or almost close to 100% na katangian or characteristics ng isang disyerto ay doon po sa Osoyoos lang. Doon sa mga ibang part po ng Canada, it looks like a desert ang style, semi-desert, mga ganun. Pero dito sa Osoyoos po ang pinaka totoong disyerto mga Angel. Kaya papakita natin yan. At mainit yung lugar. At yung Osoyoos mga Angel ay the driest city in Canada. Kasi yun na nga po, from yung characteristics ng disyerto, kaya ganun. At hindi po extreme cold doon mga Angel, mag-snowman, kunti lang, hindi siya -4, mga ganyan. At very hot po pagka summer. At saka papakita rin po natin yung Spotted Lake mga Angel, na pinaka-misteryosong lake sa buong Canada. I can say, I guess,
kasi at may mga namit kami doon ay sinasabi nila na sagrado yung lugar at may mga healing power yung lake mga angel. So nakumuha kami actually ng mga laman-laman doon. Yun din yung advice ng mga tao doon na nadatnan namin at maganda raw po na ano na panggamot mga angel. So yeah, ipapakita natin lahat yan mga angel at antabayanan nyo yan. So maybe tomorrow, if not today, so ipapakita natin yun mga angel. Tulad po ng sinabi ko mga angel, don't forget to subscribe to my channel at always stay safe, pray hard at work. So tuloy-tuloy lang po tayo mga angel at atin pong ito na yung dealer natin mga angel. So pag-iikot tayo. So andito na tayo mga angel at papart tayo dito mga angel. So mga angel, andito na tayo at i-drive natin ngayon dun sa may ano kung saan may papaservice. So mga angel, ang dami nilang mga car mga angel. Nako, may ganyan, kung marami tayong pera, kuha lang tayo ng car. Palit-palitin lang sana natin yan mga angel kung may pera lang tayo. Kaso hindi tayo mayaman mga angel, hirap lang tayo. Okay mga angel, yan po yung sa service, ipapasok natin yung car. Ayan mga angel, at ganda ng mga car na yan mga angel. Ay mga angel, nakita yung Hammer na yan oh. Ayan, electric po yan, full electric. So ipapasok natin dito sa right. Pasok tayo at pick upin na lang natin kung matapos na sila ay tayo tayo ng tawag mga angel. So ipapasok natin dito. So ayan, tayo sa loob mga angel. Ako, alam yung nakikita na yan mga angel, yan po yung Jasper. Tayo sa loob mga angel. CR muna tayo mga angel, washroom sa loob. Tingin din tayo kung mga yung ano yung mga tinda nila naka-sale ngayon. Ganda nito mga angel oh. Laki. Wow. Ganda oh. Ganda nito mga angel oh. Kano kaya ang price nito? Wow, 117,000. Ganda itong blue na ito oh. Kakalit. May 3,665 na savings din siya. Tapos baka may tire din siya oh. Elevation mga angel. Wow, fully loaded yata siya. Fully loaded nga mga angel. Ganda. Tingin tayo dito mga angel yung mga ano, diba? Ito Hammer mga angel oh, na parang truck na rin. Wow, maganda na ito ah. Uy, laki ng screen mga angel oh. Panalo. Ganda ng GM mga angel. Lagi ng Hammer. Ito electric to siguro. Ayan mga angel oh, may 9,354 na price nila sa ano. Ito dito sa GMC na ito. Laki mga angel oh. Sa Yukon mga angel oh. Tingnan natin yung ano mga angel. So pwede rin mag-travel to dito mga angel. Panalo to. Dito, ipupod lang natin ito. Matulog na tayo dito sa loob. Okay, fine yan. Ayos, ayos. So, sara natin. Tignan natin yung loob. Itong Yukon mga angel ah. So, mahilig tayo mag-travel. May ipupod natin itong mga car. So, tingnan ko nga yung loob mga angel. Sakto. Wow.
moonroof mga angel. Wow. So pwede to mga angel. So malaki. Makakatulog tayo dito. Travel tayo. Magandang option to mga angel. Pagka travel tayo, especially sa malalayo, pwede tayo i-fold na dito. Kung walanganin na tayo sa hotel, pwede tayo matulog na dito. I-fold lang natin. Pwede mga angel. Magkano kayang price nito? Tingnan natin yung price mga angel. Magkano yung price niya? Wow, mga angel, ang mura. 110, mura, panalo. Tingnan natin kung may fuel saver siya. So 15 liter per 100 km. Sa city 16, sa highway 13. So mas matipid pa rin yung truck natin mga angel. Kasi nag-8, nag-7 yung truck natin sa highway. Today Yukon tsaka Tahoe. Parang mas malaki itong Tahoe mga angel yung ano. So ganun din yung price. 101. Pero mas malaki yata yung Tahoe mga angel. So pwede nang humiga dito mga angel oh. Yung hammer mga angel oh, astig. Parang truck din siya. Astig din siya mga electric mga angel. Yan HEV. Wow. 1 minute 37 seconds later. Mga angel, at may drop na natin yung car. So nagtingin-tingin tayo sa loob habang drop natin at may mga sale sila mga angel, yung GMC ngayon. At saka alam ko mayroon pa silang discount pagka member po kayo ng Costco. So bisitahin nyo po yung mga GM dealership at baka may magandang deal. At maganda piliin nyo mga angel, yung may fuel saver po. Kahit ganun kalakihan yung truck natin, may fuel saver siya, kaya hindi siya magastos sa gas mga angel. Tara po, muna naman tayo. Mga ka-angel, dito po yung Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So binalikan natin at tingnan natin yung itsura.